Yo, what's up? Kamusta? Kamusta kayong lahat? Let's go, sabi ng anak ko. Let's go! Ito na tayo guys. Magsusundo na naman tayo ulit ngayong hapon. Bye Lola! Oh, magsusundo na naman tayo ngayong hapon. Diyos ko po. Anong oras na ba? 7:48. Pero yung sikat ng araw, parang 3 p.m. What the? Jesus! Anong nangyayari? Hindi, ganito talaga pag summer dito. Saglit. Ito, 7:48, pero kailangan natin mag-shades. Kailangan natin we need to beat the other car. The other car is coming. Sabay hatawin natin. Woo! Wasak sila, Bart! Wasak na naman sila. De, joke lang guys. May parating sasakyan. So, kailangan talagang mabilis yung merging. Dapat ma-match mo kaagad yung speed nung paparating na sasakyan. Kasi ito, 90 km per hour. So, kailangan nating ma-match yung kanyang speed para hindi tayo mabangga o mabusinahan. Yeah! Babalik tayo guys. Sinamaan tayo ng pakiramdam. Ilang araw din. Kaya hindi tayo nakakapag video. So medyo umokay yung pakiramdam ko ng konti. Saglit anak. We're gonna connect it anak. Give me 1 second, Brazen. Kukunik pa natin yung nakalimutan ko pa. Anak ng tokwa. Nakalimutan pa natin. Oh. Ngayon yung sun, tutok na tutok sa akin. Kita nyo naman siguro sa video. Ay, naka, tutok na tutok. Give it a couple seconds, anak. So, yun na nga, no? Medyo sinamaan tayo ng loob. Sinamaan ng loob. Sinamaan ng pakiramdam. Kaya, ito, medyo nanunumbalik yung lakas natin sa pag-vlog na naman ulit. Kasi yung weather dito ngayon, napaka-ambot. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa weather dito ngayon. Minsan malamig, minsan mainit. Tapos ngayon mahangin na malamig. Pero maaraw. Tapos ambot. Hindi ko maintindihan. Pambihirang yan. Kaya medyo off tayo ngayon. Pero lumabas lang kami kanina para bumili ng something. At saka sinapin ko yung air mats ko kanina. Pero ngayon, magsusundo tayo ngayong hapon. Kaya lumabas na naman tayo. Pero, wala, buong araw nasa bahay lang. Kaya nanonood ng movie. Nakikipagkulitan sa anak ko. Kasi pagdating na naman ng Monday, bakbakan na naman tayo. Bakbakan na naman. Yung trabaho natin. Pero, ang good thing next week, 4 na araw lang ako magtatrabaho. Pero 10 hours each day naman. Para ma-offset yung Friday. Kasi nga, meron ako appointment ng Friday para sa anak ko. So, regular schedule lang ng check-up. So, dito, by age. Kailangan silang i-check up yung weights nila, yung growth, tinitignan. And then, if there's any, some kind of pain sa kanilang groin, at yeah, different checks. Yun, hindi naman ako doktor, so i-video ko na lang para sa inyo guys, para makita nyo yung gagawin ng doktor. Ayan. So ngayon papunta na tayo dito sa workplace ng aking misis. Hope I'm not gonna be late kasi 7:52 na. Medyo na late tayo ng gising ng konti. Tsaka nag-prepare pa. So maraming mga update guys, no? Nanood ako kanina ng vlog ni Miss Ina sa yung in a nutshell. Maraming mga changes ngayon para sa mga temporary worker dito sa Canada. Isa sa mga naging interesting na part sa akin doon is yung sinabi ni Miss Ina, according sa bagong nilabas na rules ng IRCC, kapag TFW ka, panoorin niyo yung video niya, Miss Ina in a nutshell. Pero yung pagkakaintindi ko doon sa isang part doon, sinabi
na kapag ikaw ay temporary worker, merong as long as na LMIA holder ka, tama ba? Pwede kang maghanap, hindi ka tied up sa iisang employer. Pwede kang maghanap ng ibang employer. Yun yung pinaka the best na part, pre. Yun yung pinaka the best na part kasi dati nung ako'y TFW, temporary foreign worker, hindi pwede yun. Dapat kung saan kang employer, doon ka lang. Hindi ka pwedeng palipat-lipat. Kasi pag lumipat ka, ibig sabihin, mawawalan ka ng status. So, basta i-check nyo na lang guys. In a nutshell, kay Miss Ina, napaka very informative nung kanyang vlog. Wait, ano itong nahulog? Yan din, yung remote to ng ano ko guys. Remote ng aking garage. Kaya panoorin nyo yun guys. And then, meron pang mga bagong rules. Hindi ko lang masyadong pinasok sa aking kokote kasi. Pero meron lang talaga nag-stand out sa sinabi nila kanina. Papanoorin ko ulit mamaya and then gagawin natin parang ano na lang, parang review vlog sa susunod kong video. Yan, magre-react na lang tayo. So, basta maraming mga good news na na ilalabas yung IRCC. At saka dun sa mga nanonood sa akin na wala pa sa Canada, hintay-hintay lang kayo guys. Baka maraming mga changes na magpapadali sa proseso at easy sa pagpasok dito sa Canada. Kasi medyo lumuwag na sana nung 2 years ago. Pero ito na naman last year, maraming mga changes. Kaya abang-abang lang kayo guys sa mga changes na ipapalabas nitong bagong administration. So hopefully na si Mark Carney ganyan kayo magbigkas ng karni sa Mindanao. Carney, parang karni ng baka guys. Okay. Sana hindi siya tumawid. Good. Yan. So, abang-abang lang kayo. Maraming mga changes na parating. At hopefully na good news yan para sa ating mga kababayan. Kami naman dito, kahit na citizen na ako ngayon, mahirap pa rin naman ang buhay. Meron ang good thing lang is meron akong trabaho. Kami ng asawa ko may trabaho kami. Pero hindi ibig sabihin na talagang marami kang pera. Enough lang na makapag get by na naman to another pay by kaltas dito, kaltas doon. So may natitirang konti kung hindi ka marunong mag-save, hindi ka marunong magtabi ng konti para sa retirement mo at para sa pang happy-happy, yung pang travel, wala talaga matitira sa'yo, di ba? Kung puro ka gastos, hindi ka marunong magtipid, so wala rin, parang nasa Pilipinas ka lang din, di ba? Ako medyo loaded din ako kasi nga yung binabayaran kong sasakyan is dalawa. Itong RAV4 ko, tsaka kumuha ko ng pickup truck na in the future gagawin natin panghila ng ating pinapangarap na business. Pero dahan-dahan lang muna kasi hindi nagmamatch sa schedule ko yung mga pinaplano ko sa ngayon. Pero pag natuloy na yun guys, i-vlog din natin yun para makita nung ating mga subscriber. Yan, kung meron man ako subscriber, ayan, para makita nila yung ating grind. So ipakita yung grind natin kung paano tayo nag-grind uh, from nothing to almost nothing pa rin. Pucha, almost nothing. Ay, naku buhay. Minsan tuloy naisip ko, ang hirap maging adult. Ang hirap nung buhay ng adulting kung tawagin. It's not just only ano kasi, yung problema, it's more so sa mga responsibilities, basta maraming mga
there's a lot of things na accompanied sa pagiging adult. So, yeah, ano lang, chillax pa rin tayo kahit na marami tayong mga pinagdaraanan, di ba? At akala ng iba na porket nasa abroad na tayo, nasa Canada or let's say nasa US, wala nang mga struggles. Ang dami pa ring struggles, guys. Sobra. Um, it's just how you handle your stress, ika nga. Di ba? Kung paano mo i-handle yung stress mo, kung paano mo i-handle yung sarili mo. So, hindi ibig sabihin na nasa abroad na tayo, wala na tayong problema. Madami po, sobrang dami. It's actually a lot, it's too much to mention. Pasensyahan nyo na guys yung ano ko, yung boses ko, kung ganito. Tsaka panay ako igham kasi nga, ano lang natin, kakagaling lang natin sa sakit. Pero, yeah, despite kung ano pa man yung mga dumating na mga struggle sa atin, hopefully kayo din, and so do I, sabay-sabay nating mapagtagumpayan yung mga ano natin, yung mga struggles natin sa buhay. Hopefully na, things gonna get better soon. No, I'm hoping. Not just only in a financial side, and more so sa health. Hopefully na walang maging sakit, 'di ba? Kasi money is nothing kapag tinamatay ng malulubhang sakit, 'di ba? It's nothing. Walang pera or walang doktor na makakapagpagamot sa atin. So, yeah, still be humane, still humble, still our feet are still in the ground, 'di ba? Ano na tayo? Patuloy sa ating mga pangarap, patuloy sa ating grind, ayan, and be fair. Yun yung pinaka-importante. Let's be fair to one another. Kahit nasaan ka man, either nasa Pilipinas or where you are in this world, 'di ba? Yun yung pinaka the best thing is to be humble. Um, wala pa yung misis ko. Wala pa yung misis ko. Yeah, yun yung tumatak na word kasi nga kanina nanonood ako ng podcast about sa adulting. So yung topic kanina is being humble and then being true to yourself. Yun yung mga topic kanina. So medyo nakakuha naman ako ng message. There's a couple lines na parang tumatak sa akin. Sinulat ko na piece of paper and I'll get back to it in a couple days again para just to refresh myself or to remind myself na ayaw nga pala, this is what I've learned, para ma-apply ko rin in real life. So, nagsa-start na ako manood ng mga podcasts to gain more knowledge. Not just only yung mga stock knowledge na meron tayo kasi nga napaglumaan na yung mga stock knowledge ko. So, I need another set of learnings para madagdagan yung information na pumapasok. And then, kailangan na in this present world, kailangan din nating mag-adapt. Isa sa mga importanteng bagay yung mag-adapt tayo sa any environment or any situation na meron tayo. And yeah, keep on praying. I mean, challenges and struggles is always gonna be there. Yung problema, I think it's just a part of our existence here on Earth. Marami tayong mga bagay na hindi natin maintindihan, but then from what I've learned, and I don't want to be sound like an expert about this, pero everything is temporary. Yun yung isa sa mga topic kanina na learn ko sa pinanood ko kanina. Everything is temporary dito to where we are right now, and the final part is to be with him. Nandiyan yung misis ko, guys, susunduin ko na. Ay. Okay. Oh, mama, that's right. That's mama. Okay, guys, so andito na yung misis ko, guys. The video, I think it's almost 15 minutes naman, so I think that's fair. Nakapag-share ako ng mga gusto kong i-share this afternoon, and from what I've learned sa mga pinanood ko recently. Ayan, so kakagaling na natin sa sakit, so
hopefully na mag-continue na tong ating grinding sa pag-upload ng video dito sa YouTube, and I hope that you guys gonna be there with me. Yeah, keep on watching, keep on praying, and let's reach our goal, and I'll see you guys in the next vlog. Peace!